At dumating na po sa Pilipinas ang tatlong Taiwanese investigators na siya namang sisiyasat sa pagkamatay ng kababayan nilang mga ngisda sa Balintang Channel. Tatagal po ng 3 hanggang 4 na araw ang kanilang investigasyon sa Pilipinas. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Pia, paglipad ng NBI kanina papuntang Taiwan, siya namang dating kaninang 9:35 a.m. ang tatlong Taiwanese investigator dito sa bansa. Simula na nang napagkasunduan ng Pilipinas sa Taiwan ng parallel investigation imbis na joint investigation sa pagkakabaril ng ating Coast Guard sa isang Taiwanese fisherman sa May Batanes. Tikom ang bibig nila, Pia, itong mga Taiwanese investigators sa mga tanong ng media. Ang DOJ nagsabi nung isang linggo na ipoproseso ng mga Taiwanese investigator na ito ang barko ng Coast Guard at ng PFAR at makikipag-ugnayan sila sa NBI. Ang NBI naman natin na nasa Taiwan ay mag-inspection sa fishing vessel ng napatay na fisherman at makikipag-usap sa pamilya ng namatay na Taiwanese. Sinalubong at iniskorta ng NBI Interpol ang mga Taiwanese investigator. Ang sabi ng isa sa mga NBI agent, sa NBI office daw sila didiretso at naando na nga. Pero kung saan susunod sila pupunta, hindi pa rin daw nila alam. Ang sabi ng mga kasamang Taiwanese media, mga 3 araw hanggang 4 na araw magtatagal ang investigasyon ng Taiwanese side dito sa atin. Meron pa raw parating na second batch ng Taiwanese investigator mamayang alas 2, Pia. Mark, so sa kabuuan, mga ilan kaya yung inaasahang Taiwanese investigators na siyang titingin or sisiyasat dun sa barko ng Coast Guard at makikipag-ugnayan sa NBI? Ang sabi nila, tatlo yung dumating kanina. No? Sabi nila, yung second batch, may 3 pa raw na investigator. At ang pagdating kasi nila kanina, medyo malakas silang grupo pero mostly are Chinese and Taiwanese media na kasama rin nilang dumating dito. Pero yung actual na sinundo ng NBI, 3. Mamaya raw may 3, bali 6. So, ibig ba sabihin nito, Mark, sa kanilang bawat galaw, bawat pagkilos, may kasama silang mga taga-NBI na magmo-monitor sa kanilang ginagawa? Yung ganyan setup hindi malinaw, wala nagsasabi kung ganyan yung napagkasunduan nila. Bagamat yung Interpol agent kaninang nakausap natin, ay ang sabi niya kung saan sila pupunta, sila yung mag-escort. Pero hindi naman nila alam yung itinerary. Hindi rin naman malinaw kung sinabi nilang yung pag-escort ba nila kasama yung mag-oobserba sila ng pagproseso sa mga ebidensya. Wala pa namang ganong pinapaliwanag na setup. So walang napag-usapan, Mark, o nabanggit na mga restrictions kung sakasakali? Wala, kasi alam mo, ang hirap nga dahil lahat tinatanong namin, yung dumating na investigator, tinanong namin kung anong ipeproseso nila, ano yung nais nilang ma-accomplish, ano yung mga tanong nila na gusto nilang sagutin pagka nakita na nila yung barko ng Coast Guard, pag nakausap na nila yung mga taga-Coast Guard at PFAR at maging yung mga taga-NBI. Lahat ng sunod-sunod na tanong na yun kasi wala ni isang salita, not a single word na sinabi. Kahit na yung mga tatanong sa kanila, yung mga kapwa nila Taiwanese, tinatanong sila sa lengguaheng Chinese, hindi rin naman sila sumasagot. Kaya kahit maging sila, wala rin nakuhang sagot. Alright. At Mark, nakita nga namin sa video mo, yung ibang mga media na galing rin sa Taiwan. Malaki rin yung media contingent nila? Malaki. Mas malaki kaysa sa atin. At least doon sa sumalubong sa NAIA kanina, marami sila. At halo yan, merong mga nanggaling mismo sa Taiwan at saka sa mainland China. Meron din namang mga Taiwanese at Chinese journalists na dito naman nakabase sa atin, na marunong na magtagalog. Kaya nga pinakinsapan kung pagsasagot in Chinese language, pakitranslate sa akin. Pero kahit sa kanila ay wala, not a single word na sinagot. Alright, Mark, maraming salamat. Si Mark Salazar po nag-uulat mula sa NAIA.